Yan mga boss. Good afternoon. Yan. Nakahanda na yung ating kape. 3 in 1. Tapos kamote. Lakakit tayo sa bubong. At dala na natin yung syringe ni Colette at Tom. Then, syempre di mawawala yung serbato. Yan. Let's go. Ayan. Ay. Medyo mahirap umakyat dito sa bubong natin. Sa ilalim pa tayo dadaan. Ayan. Lang, kuha na natin itong ating merienda. Ayan. Lagay muna natin dyan. At yung serbato. Ayan. Ayan yung kalapati natin na pinamigay natin sa kapitbahay. Ayan o. Mali mo kung nakikilala ako ah. Ayun, akit tayo dito. Ayay! Sipulan natin si Tom at saka si Colette. Ayan na, si Colette. Nauna si Colette. Ngayon wala mga boss, hindi ko pala napansin. Ayan. Napakaganda ng araw na ito ngayon. Hindi ko pala napansin. Masyado tayo excited sa pagpapalipad kay Colette at kay Tom. Then may dala tayong merinda. Yan, hindi natin napansin. May laman pala yung trap natin. Ayan o, dalawa. Bale, thank you. Salamat ng marami. At na medyo matagal-tagal na tayo hindi nakakadagat. Ngayon, dalawa pa. Yan, maya ng kaunti, papakita ko sa inyo yan. Lalaroin muna natin itong dalawa. Ihahagis natin si Colette. Ayan si Colette oh. Ayan si Colette, si Tom. Wala. Bali ito yung kapitbahay ko na pinagbigyan ko ng mga kalapati ko. So kasi medyo hindi ko na masyadong natututukan yung kalapati. Pinamigay ko na lang sa kanya. Ayan, itong isang white trader. Anak yung Swiss RP natin. Parang gustong bumalik. Kaso lang tinataboy ko na pag napunta dito sa atin yan. Kasi nga para mabatcher dun sa kanya. Ayan. Walang pares yan. Walang pares. Oo. Nanay niya yan eh. Wag. Gustong gusto niya yan. Pero nanay niya kasi yan eh. Yan. Ayan yung dalawa oh. Hahayaan lang natin mag-viewing si Colette kasi medyo matagal siyang nawala. 3 days. So bale hahayaan muna natin siya mag-viewing dito sa bubong. Para yan, ang among-amo. Kasi gutom. Sobrang amo. Bale isang tawag ko lang kay Colette. Akit agad. Ayan. Bale ito si Tom, medyo tumitigas na yung ulo ni Tom. Kaya siguro sa mga susunod na araw hindi muna natin siya papalabasin. Medyo babartulin na muna natin siya. Kasi medyo tumitigas na yung ulo, hindi na sumusunod. Oo, yan. Kaya mangyayari, si Colette na lang muna ang ating papalabasin lagi. Si Colette na lang muna nating iti-train. Kasi si Tom parang hindi ko maintindihan na parang gusto lumayas eh. Ayan. Bali din na sinadapo sa akin. Sa lapag na sinadapo lagi o kaya sa kapitbahay. Yun, si Colette, ayun, nadapo pa sa akin. Ayan, tinan mo si Tom, ayan o.
Yan, bali nangyayari kay Tom. Sa bubong na siya nadapo. Kulit, huwag ka lumabag sa cellphone. Yan. Baka nagtatampo sa atin si Tom. Ayan, o, diba? Ayaw niya dumapo sa akin. Kaya ang gagawin natin dyan, para hindi niya ugaliin yung ganyan, ikukulong lang muna natin siya. Iti-training natin ng panibagong training. Medyo maghihigpit tayo ng konti sa kanya para hindi siya masanay. Kasi pag nasasanay siya ng ganyan, hindi po pwede. Kagaya ngayon, may mga pusa na nandiyan sa bubong. Oh. Ayan. Bali kapag ka dyan sa lumapag sa malapit ng pusa, so mahuhuli siya. Bali magiging hapunan siya dyan. Ayan. Ngayon hindi muna tayong papakain mga boss kasi gusto ko ma-viewing muna si Kulit. Kasi parang nakakalimutan niya na yung ano natin, yung lugar natin. Ayan. Bale, ito, yung dagat natin. Wait lang, papakita ko sa inyo. Subo lang muna ako ng kamote. Paborito ko to eh. Sarap. Tapos kape. Sarap. Sulit ni merienda. Kahit bukas na ulit kumain. Kulit, hindi kita tinatawag. Doon ka lang. Gala muna ikaw dyan ha. Para sa bagay, hindi ka nagaganahan magala. 3 araw ka pa naman gumala eh. Ngayon mga boss, ang gagawin natin, ito, huhulihin na natin ito, papapasok natin sa loob. Bale, ito yung dagat natin. Yan. Ito nga pala mga trap ko. Bale, DIY nga lang pala ito. Bale, kahit wala ako dito, yan, nakakahuli siya. Kasi kapag ka ito ay natapakan, yung trigger na yan, yung bakal na kalawangin na yan, nakabalagbag, bababa yan, tapos may sasara na bigla. Kagaya nito, yan. Sasara na bigla. Ngayon, ang gagawin natin, kukuhain natin ito dito sa trap. Ayan. Minsan naman, kapag ka nandito ako, nadadakma ko yung mga dagat. Pero minsan naman, napasok lagi. Hinihintay ko na lang pumasok dito sa trap. Pero minsan naman ay talagang ayaw pumasok. Yun. Pag ayaw pumasok, paikot-ikot lang siya dyan. Dinadakma na natin. Kung kaya. Kasi may mga dagat tayo na minsan sobrang ilap. So kapag nakita nang nandito tayo sa bubong at gumalaw tayo, diretso alis na agad, diretso sibat. Kaya nangyayari, nakaupo lang tayo dito sa upuan natin. Kaso nga lang yung upuan natin ayun, nahulog dito sa bubong. Hindi ko alam nung nakaraan na nahulog na pala to. Buti nga hindi ako pinuntahan ng kapitbahay. Ayan o. Bali, mamaya kukuhain natin yan. Magdadahan-dahan na lang tayo dyan. Kasi nung unang nahulog yan, bali yun, yung butas na yun, tinakpan na nila. Bali yung butas ng nahulog yung upuan na yan, may bagyo. Ngayon, umakyat dito kasi yung pamangkin ko, hindi niya naitali. Bali may tali kasi yan dito sa taas. Kaya yan. Mamaya kukuhain natin yan. Ang gagawin natin ngayon, kukuhain muna natin itong dagat para makajaming na sila sa loob at makakain na rin. Bali wala maghahawak ng cellphone natin. Ayan. Pagkuha nito kailangan mabilis yung kamay mo kasi wala nang ibang pintuan to. Ganito na lang. Ganito. Dapat mabilis ka. Pag binuksan mo, madadampot mo siya agad. Ganon. Ayan, gaya nito. Ayan. Dampot ko na agad. Kasi makakalabas siya. At ang paghahawak ganito rin. Kasi nangagat ito. Bali matapang to, ayan o. Try. Ayan o. Matapang to. Masakit itong mga agat. Kaya yun. Push muna natin. Ayan. Release na natin sa loob. Ayan. Bali ito namang isa. Ayan. Push muna natin ulit kasi wala akong taghahawak ng camera. Wala pa tayong pampasahod sa mga ganyan.
Kaya pause muna natin bago natin video ulit. Bale, ayun, muntik pa makawala. Muntik makawala. Medyo may edad na nga pala itong nahuli natin. Gawa nga ng yan yung uso niya. Medyo ano na. Matured na. Mukhang marami ng pinagdaanan. So di ko alam kung babae pa o lalaki. Di pa ako masyado veterano sa pag-gender na itong mga to eh. Ang payat, sobrang sakit mga gat. Ayan o, panay kagat o. Aray, aray. Aray o, diba? Nalubog no. Aray. Ayan, pasok na ikaw. Kumain ka na dyan. Ayan, isasara na natin. Ayan. Yung magkapatid andito o. Tom, kulit. Si Tom, kaya ang pangalan niya na Tom, kasi nung bibi pa yan, makikita mo naman daw sa mga makikita niyo naman daw sa mga nauna kong video nung bata pa siya. Sobrang itim. May itim siya. Ang ganda nga ng kulay niya, ang ganda ng pagkaitim niya. Kaya ito man tinawag ko. Yung isa naman, si Kulit, makulit yan. Sobrang kulit niyan, hindi niya namamansin. Bale, nauna nga si Tom na maturuan ng recall, magronda. Kasi si Kulit, medyo nahirapan akong turuan yan. Nahirapan akong pasunurin yan. Ang daming beses ko rin tinubos yan dito sa lugar namin. Kasi pagka nalipad si Kulit, bale nangyayari, nahuhuli siya ng iba. Minsan sa bintana ng mga bahay dito na dapo, so nahuhuli siya ng iba. Kaya ang ginagawa ko, hindi binibigay agad sa akin. Kaya ang ginagawa ko, tinutubos ko na lang. Pinapakita ko yung mga video nila nung bata pa sila. Tapos yung sing-sing, yun, para katibayan na akin nga. Tapos yun, binabalik naman. Pero siyempre, kailangan natin magbigay ng kahit na konting pang snack para sa susunod, palaging ibalik. Yun. Ngayon, balik tayo merinda. Mamaya pala natin yun bubuksan. Yan, kasi medyo nasira yung isa, lumuwag yung spring. Ayan, nakabuka na yung sa gitna. Oh. Kasi ano yan, sa pagdakma ko, muntik kasi makawala yung dilaw kanina. Kaya yan. Medyo na pwersa. May merinda tayo ulit. Yung dalawa, mamaya na may merinda yan. Sarap talaga ng kamote. Ay, Kulit, huwag mong kainin yan. Patay na yan. Magkaroon ka ng virus dyan. May monkeypox yan. Dito kayo. Ayan, sa tingin nyo, medyo si Kulit ay lalampalan pa at parang inaantok. Ayan. Dahil siguro to sa 3 araw na nawala si Kulit. Mainit. Tapos ang nangyayari, sa gabi umuulan. Kaya siguro ganyan ang epekto sa kanya. Pero kanina, kahapon at saka kanina, ayan, si Tom. Sa kabila. Medyo umiilap sa akin si Tom. Kaninang umaga at saka kagabi, bale ito si Kulit. Ang hina kumain. Hindi naman natin pinupwera sa kumain kasi siyempre, kagaya nung alaga ko dating ibon na isa, handfeed ko din, na bigla sa pagkain, bigla na lang siyang namatay habang sinusubuan ko. Kaya baka maulit uli. Ngayon, hindi natin siya binibigla sa pagkain. Tama lang din yun na medyo kutumin natin ng konti para bumalik yung amo ni Kulit. Kasi nga, 3 days siya nawala. Medyo nakakalimot yung mga ganyan kasi bata pa sila. Medyo nakakalimot. Si Tom nga, ayan hindi yan umalis pero umiilap sa akin. Yan. Magkakape ka? Kamote. Arte mo ayaw mo kumain? Bahala ka. Guwapo ka? Pangit mo. Ikaw Kulit. Kamote. Ayaw mo rin. Sa mga gusto nga pala dyan mag handfeed,
Maganda yan. Kasi, magastos, oo, magastos. Mahirap, magastos. Pero, sigurado naman ako na 100% mapapasunod nyo yung ibon. Matuturuan nyo ng mga gusto nyong gawin, mapapasunod nyo sila ng gusto sa inyo. Yun nga lang, medyo magastos. At gaya nito, mag-handpick ka ng mga ganito. So ang halaga nito pagka bibili ka sa Bulacan, sa Grotto, sa Pit Market, pagka linggo, yan, meron dyan sa Bulacan, sa Grotto, Pit Market. Ang bilihan ng mga ganito, 900. Mga maliliit pa sila, hindi pa sila lumilipad, pero may balahibo na. Bali 900 ang bentahan nila doon. Tapos yung adult naman, yung mga ready to breed na, makukuha mo sa kanila na 600. So mas mahal yung mga ganito na mga handfeed. Tapos yung ganito naman na marunong na sa recall, na pipituhan na balik na pag pinipituhan, o kaya marunong na kumanta, ang bintahan niyan mga 1.5 to 2,000 pataas. Depende sa klase ng kakatel, depende sa breed. Then kapag ka mga ganito, mag-handfeed ka tapos ibibenta mo ganitong edad. So bali ito pala sila Tom at si Colette, bali 2 months na yan sila mahigit. Simula nung baby pa sila, nandun sa mga video ko na nauna, ano to, tawag dito, wala pa silang ganong balahibo. Kinuha ko sila sa nanay nila dyan sa dulo. Ngayon, simula nun hanggang sa umabot sila ng ganyang kalaki, medyo malaki yung gastos. Kaya kung ibibenta mo sila ng 1.5 or 2K, kasi nga rumuronda na, then nare-recall na sila, lugi ka pa din kasi nga yung pagkain nila napakamahal, promise. Bale ang binibili kong pagkain ngayon sa kanila, dati ang binibili kong pagkain yung sakto formula, bale nasa 180 yon ang bili ko nun. Nasa 4 to 5 days nilang kinakain yon. Ngayon ang binibili ko na kasi gawa nga ng mahal yon, medyo mabigat, dalawa pa sila. Ang binibili ko ngayon is Cerelac, banana milk flavor yon. Mas maganda yon, mas mabigat sila, mas mataba, mas mura dahil 73 lang ang bili ko doon sa isang karton, sa isang box 73 lang. Bale mga 4 days na rin nila kinakain. At maganda yung katawan nila, kahit konti-konti lang yung mapakain mo, maganda, matataba sila. Solid. Yan. At parang nga doon pala sa nagtanong sa akin kung paano ako gumagawa ng trap. Ganyan. Ngayon, papakita ko na dito. Ngayon, sasabihin ko na. Yung mga ginagawa akong trap na ganyan, ano na yan, mga scrap. Yan, scrap ng mga ginagawa kong dingding sa kulungan ko. Bale, yung binibili ko lang dyan is yung spring. Yan, yung spring. Wait lang, lalapit tayo. Yung spring na ginagamit natin, yun lang ang binibili natin kasi hindi po pwede kasi dito yung guma. Kasi yung guma, pagka sa arawan, ka-expose ka sa init sa araw, nalambot. So darating yung araw na yung guma magiging ganito na lang siya. Yan, hindi na siya nasasara. Ito napwersa ko to kanina kasi muntik na makawala yung dilaw. Yan. Dito, ito yung mga trap ko na nauna na nasira na. Ito, mga trap yan, yan. Nasira na. Bale, itong bibilihin mong spray. Yan. Sa nagtanong sa akin, ayan. Kung sana mapanood mo to, ito yung spring. Dapat kung maglalagay ka ng spring, nasa gilid, hindi siya nasa gitna kasi magiging sagabal sa dyan sa trigger natin dito sa ano, kailangan maglalagay ka rin yan, no? Ito kasi ito yung sinasabitan ng ito, sinasabitan nito. Ano yung lalagay ka sa dulo yan, pako yan, o kaya kung wala kay pako, alambre, pwede na. Tapos i-curve nyo rin na siya ng ganito. Kasi ito yung magsisilbing tukod. Yung curve na yan, ayan o. Bali yan yung magsisilbing tukod dyan para sumikip dito. Yan dito. Kasi pag hindi mo siya i-curve, bali mangyayari, hindi mo siya dito, wala siyang pwersa. Kulit, umalis ka dyan.
Umalis ka dyan, baka maipit yung ulo mo dyan. Bale, ito nga pala yung hindi pa nakapit kaya ba. Tingnan natin ha. Hindi, tinamaan. Sa kabila. Yan. Yan ang mangyayari pagka may ibon na ano. Pag natapakan na to, bali magsasara sila agad. So yun lang mga boss, napakabilis. Pag hindi nyo talaga kaya, pumunta na kayo dito sa akin, natuturuan ko na kayo. Joke lang, mabilis lang yan. Kayang-kaya nyo yan. Dali yan, wala nagturo sa akin yan. DIY ko lang pala yan. Yan. Para-paraan lang yan. Ikaw na bahala mag-isip kung ano yung gusto mong trap. Ay, kasi marami naman trap eh. Yan. Kabila tatlo rin dito. Dahil sa kabila mayroon din, tinanggal ko na. Kasi masyado matakaw sa maya itong mga to. Yan. Bale, sa mga gusto palang bumili ng ano dyan, ng kakatel, ay bibenta ko tong isa kong kakatel. Kaya yung dilaw. Bale, bibili ko siya ng 800. Yan. Wala nang tawad-tawad yun. Fixed price na yan. Malaki yan, babae. Bahala na kayo kung ano yung gugustuhin yung ipapares dyan. Kung sakali 800. Magbabawas ako at bala ko pag nabili yan, bibili ko ng lalaki para may pares yung isa. O kaya kahit saan. Yung gray, pwede rin naman yan, yung gray na yan. 800 din. Kung medyo namamahalan, mag-usap na lang sa price para bawas tayo ng konti lang. Kasi mahal yung patuka eh, mahal yung pagkain. Kaya, yun. Kasi ang gusto ko, madagdagan yung breeder ko. Kasi yung breeder ko medyo tamad tumitlog. Yan. Yan. Matapang yung babae. Bali ito yung kak. Kaya, bawas, dagdag. O, parang gano'n na lang. Kasi mahirap din magparami dito ng ipon sa amin. Kasi nga, kagaya nga yan. Dito. May namamatay sa akin. Marami namamatay sa akin na African. Yan, bali nga dati yung African ko is umabot na ng 48 pieces. So maraming nagkasakit, maraming namatay, maraming hindi naka-recover, may namamatay na lang bigla. Bali nagsimula ako sa African ng 2 piraso lang. Yan, napadami ko ng 48 pieces yun dahil nga sa mga trap ko na yan. Yan, bali matagal na nga pala ako nagbe-breed ng African. Hindi pala ako nakaka-breed. Yan, bali ginagamitan natin yan ng mga pandiin ng vitamins. So, hindi tayo hindi tayo nakakapag-breed ng African. Bali sa ano lang tayo nag-breed sa kakatel. Yun, nasubukan natin sa kakatel. Yun, nag-fertile naman yung itlog nila. 3, kaso lang, dalawa nga lang namisa. Pero okay na. Yan nga yung si Tom at saka si Kulit. Okay na, at least may namisa. At least doon natuto rin ako kung paano i-gender yung babae nakakatail at yung lalaki. Kasi ang akala ko dati kagaya ng African na kahit babae o lalaki nagkikiss, nagpapares. O kaya pareho sila babae, nagpapares, pareho sila lalaki, nagpapares. So ang akala ko sa kakatail ganun din. Pero siyempre hindi malabo mangyari yon. Nangingitlog sila pero wala silang laman. Walang similya yung itlog nila. Kaya nangyayari, tinatabi ko lang yung itlog nila doon sa taso. Yan, sa lalim ng kulungan. Kung mapapansin mo. Yan. Yan yung itlog nila. Yan. Bale, ginamitan ko sila ng vitamins. Yun. Natuwa ako kasi nagkaroon siya ng laman. Ibig sabihin, may lalaki tsaka babae. Yun. So, yun. Maraming salamat sa mga nagtanong. Ayan, nasabi ko na yung paggawa ng kulungan. Nakita nyo naman. Kayo nang bala. Kahit bala, kaya yan eh. Kayo nang bala kung ano yung gusto ng design. Basta may spring yan, may takip, makakahuli yan. Ako nga, panghuli ko lang dati, silo lang eh. Nakakahuli naman. So yun, maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo. Ayan o. Gabi na.
6:22 na. Pero maliwanag pa. Bye-bye.